Matthew. Matthew verse 3, 1 to 2 at saka Matthew 4 verse 16 to 17. Matthew 3 verse 1 to 2. Tapos continue sa Matthew 4 verse 16 to 17. Nakuha niyo na po? Amen. Okay. Basahin na po natin. Ready? Amen. Anong verse po? Okay, ang sabi dito sa Matthew 3 verse 1 to 2. In Mayo those po days, tayo. Stand up. Mga kapatid, tayo in po those tayo. days, came John the Baptist. Sabi niya, preaching in the wilderness of Judea and saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. And then Matthew 4, sa Matthew 4 verse 16 to 17, the people which sat in darkness saw great light, and to them which sat in the region and shadow of death, light is sprung up. Sabi niya. And then verse 17, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. So, mapapansin natin na itong Matthew verse 3, 1 to 2 ay si John po ang pinapatungkulan nito. At si John ang siyang nag-preach ng repent ye, sabi niya, for the kingdom of heaven is at hand. Dito naman sa Matthew 4, 16 to 17, si Jesus ang pinapatungkulan naman nito. Amen. Na si Jesus, ang kanyang preaching din, bago siya. The first preaching na binigyan niya is, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Okay. Mapapansin natin na si John the Baptist is the first one to preach in the wilderness of Judea. Heaven is at hand. Si John the Baptist po, ang first preaching din ni John the Baptist is about repentance. At si John the Baptist, ang siyang nag-open ng way para sa ministry ng Panginoong Jesus. Siya po yung nag-introduce. Although, hindi niya sinabi na si Jesus, yung pangalan Jesus, hindi niya sinabi. But, ang sabi niya, tinawag niya ang Panginoong Jesus ng Lamb of God. There is the Lamb of God, sabi niya sa John 1:29. Okay, so, nakita natin na si John the Baptist ang siyang nag-prepare ng way for the Lord Jesus. So, noong nakita ni John the Baptist na lumalapit si Jesus sa kanya para siya ay magpabaptize, i-baptize ni John the Baptist, ayaw ni John the Baptist na i-baptize siya. Pero sabi ng Panginoon, let it be so for now, sabi niya, for the righteousness sake. So, yun. Bago mag-umpisa ang Panginoong Jesus sa kanyang ministry dito sa lupa, nabaptize muna siya ni John the Baptist, diba? And after ng baptism niya, nung nandun pa siya sa sa tubig, may dove na ano ba yun, ano dito sa ulo niya. Tapos yun ang sign ng Diyos kay John the Baptist na pag nakita niya ang dove sa ulo ng tao na yun na ang Son of God na kami. So naniwala si John na si Jesus nga yun, yung Lamb of God na who takes away the sins of the world. So noong nabaptize ang Panginoong Jesus, dumako sa kanya ang dove na yun ay nagpapasimbolo ng Holy Spirit. Amen. So, nung nabaptize ang Panginoong Jesus, ang Holy Spirit ay nanahan sa kanya. Kaya simula noon, hanggang sa nag-preach siya,
ang Holy Spirit ang siyang kanyang guide. Ang Holy Spirit ang siyang nag-lead sa kanya. Amen. Even noong sa time na makita natin sa Luke 4 na he was led by the Spirit to be tempted by the devil. Amen. So after ng baptism of the water, nandun yung Holy Spirit sa kanya, and then the Holy Spirit mismo ang siyang nag-lead sa kanya upang siya ay matempt doon sa wilderness ng devil. Why? What is the purpose? Bakit siya ipinatempt doon? Kasi di ba siya ay Son of God na nagkatawang tao upang sa kanyang pagkakatawang tao tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Amen. So, nagkatawang tao siya, kailangan na madama niya ang pagiging pagkatao. Para kung ano man yung mga naranasan natin sa ating mga buhay, anumang klase ng temptation, ang naranasan natin at naranasan na at mararanasan pa at kasalukuyang nararanasan sa ating buhay, ang mga yon ay naranasan na ng Panginoong Jesus. Amen. Sa wilderness, he was tempted by the devil 3 times. Pero anong sagot niya? Word of God. Word of God ang ibinigay ng devil sa kanya. Pero word of God din ang kanyang kasagutan. Mababasa natin yung sa Lucas 4. So, bakit temptation ang unang naibigay sa kanya? Kasi yun din ang magiging magiging experience din ng mga tao. Kaya na-experience niya yun. Kaya lahat, kahit anong sabihin natin na paguluhan sa buhay natin o ano man na problema natin sa buhay, kahit umiyak tayo ng talagang yung pag-iyak natin ay talagang sagad-sagad sa ating puso, sagad-sagad sa buto na sinabi, yun ay naramdaman ng Panginoon. Amen. So, ano man yung mga dadaanan natin sa buhay, yung mga pag-iyak natin na yan, kapag binigay mo yan sa Panginoon, sasabihin niya, anak, naranasan ko yan, napagtagumpayan ko yan, Amen. at binayaran ko yan ng aking banal na dugo. Kaya, relax ka lang, sabi ng Panginoon. Kaya Amen. lahat ng ating mga nagdaan sa ating mga buhay, kagaya ng nangyari sa ating kapatid, hindi lang siya yung nagkaroon ng ganung experience, although lahat tayo nagkaka-experience ng napakaraming mga bagay, yun nga lang, magkakaiba. Magkakaiba yung mga experience natin, di ba? Sa 1 Corinthians 13, yun ang sabi niya, ng mga temptation ay dumadaan, pero hindi lang yun pare-parehas. Kasi syempre, pag pare-pareho tayong dinaanan, sino pang mag-i-encourage, di ba? Kaya, halimbawa ako, dumaan sa isang bagay, and then ikaw dumaan sa ganung bagay, so may encourage kita, and then ganun din naman yung mga iba. Amen. Magkakaiba para magkaroong encourager. Amen. Okay. So, dito na tayo sa purpose. Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit siya pumunta dito sa lupa? So, first, di ba, to redeem the people of all flesh. I-redeem tayo sa ating mga kasalanan pag tayong lahat ay magkaroon ng salvation. So, it needs repentance. So, number 2, to introduce the kingdom of God Amen. that is coming. And then number 3, He made known the certainty of time. So, ang Panginoong Jesus, ang siyang nagsabi din na alam niya kung ano yung panahon. Diba, nabasa natin sa Matthew 4, verse 3 to, at saka Matthew 4, verse 7. Repent, sabi niya, for the kingdom of heaven is near. So, ano yung unang purpose? I-redeem ang tao, at ano ang gagawin ng tao to repent? Kagaya ng sinabi ni Elizabeth kanina, yung sabi niya na yung mga suffering, in Romans 8:11,
doon sa Lucas 19 verse 10, for the Son of Man is come to seek and to seek which was lost. So lahat tayo yun, mga lost tayo. Kaya nga, noong si Zacchaeus, ito ay kwento ni Zacchaeus yung sa Lucas 19 verse 1 to 10. Si Zacchaeus ay isang tax collector. Sa tingin ng tao siya ay napaka-makasalanan. Yung isinusuka ng lipunan. Pero, nung pumasok ang Panginoon Hesus sa kanyang bahay, nagkaroon siya ng turn around sa kanyang buhay. Nag-repent siya. Diba? Amen. So, ganun din tayo na mga tao. Tayo, nung una, tayo yung mga makasalanan. At nung dumating sa atin yung salita ng Diyos na natanggap natin, tinanggap natin yung salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na tinanggap natin ay si Jesus mismo. Kasi diba sa John 1:1, the word was God, and the word was with God, and the word was God. Sa John 1:1, sinabi niya doon. Okay, ang pili nga, buksan niyo yung sa John 1:1 para mas sigurado. Word was God. Okay, sa Tagalog, sino po mayroong Tagalog? Oo. Tagalog yan? Oo, sige po, pwede. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. So yung birbo na sinasabi doon ay ang Panginoong Hesus. Ang salita na Amen. tinanggap natin ay siya rin si Jesus. Ang salita ng Diyos, ang birbo ay Diyos. At yung birbo na yon, ang Diyos na yon ay ang Panginoong Hesus. Amen. Okay. So kapag tinanggap natin yung salita, tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Okay, so bakit sinabi ni Jesus, repent for the kingdom of heaven is at hand? Sabi niya. So every one of us must repent. Amen. Para sa tayong lahat ay ino-urge niya na tayo ay mag-repent upang tayo ay makapasok doon sa kingdom of God. Before Jesus died on the cross, he preached the kingdom of God, healed the sick, opened blinded eyes, preached about salvation, and the way to salvation is to repent Amen. of our sins so that we will be forgiven and be reconciled to the Father, our God Almighty, who sent His Son Jesus Christ to us. Okay, sa Mark 1:15, ang sabi niya sa English, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent, sabi niya, and believe the gospel. Anong sinabi niya dito sa Mark 1:15? Sabi niya, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. So, ibig sabihin, nandyan na. So, paano ka makapasok doon sa kingdom of God? Sabi niya, repent and believe the gospel. So, we have to repent of our sins and then believe the gospel. Ano ba yung gospel? What is the gospel? The gospel is the good news. And the good news is, si Jesus ay namatay at nabuhay upang tayo ay si Jesus ay namatay at siya ay muling nabuhay upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Amen? Amen. Okay. So, dito na tayo sa number 2. He introduced the kingdom of God. What is the kingdom of God look like? Ang sabi niya dito sa Mark 4 verse 30, yun ay isang parabola na the kingdom of God is like, sabi niya, pakibasa na lang sa sa bahay nyo. Pero ang nakasaad doon is sa Mark 4 verse 30 hanggang 32. The kingdom of God is just like a mustard seed, which is the smallest seed you plant, sabi niya, in the ground. Yet, when planted, it grows and it becomes the largest of all the plant in the garden. And its branches, ano ba dito? Read. Ang linaw. Sulat ko, hindi ko Sarili na sulat. Ang sabi niya, yung mga branches ay malalaki siya. And then the birds of the air perched in their shade. Amen. Diba? So, yung mga birds doon daw sila nagpapahinga sa branches ng
mustard seed na yon. So kagaya rin ng salita ng Diyos is like a mustard seed. Na kung yung mustard seed na yon, yung word of God na yon, na maliit na punla na ikinuna sa ating puso, kung yun ay nasa, ano ba yung na-water siya? Pag yun ay Nadilig. na-water siya, Nadiligan. araw-araw ay pinag-aaralan mo, araw-araw ay yung Bubulay-bulayan. Minemeditate. Meditate. Bubulay-bulayan. Oo, pinag-bubulay-bulayan. You meditate the word of God day and night. Sabi niya, yun ay naging na lumaki siya. Na yun ay makakatulong sa iyo. Na maraming mga birds, sabi niya doon sa ano. Pero, yung sa atin, because of the word of God, ay tumubo sa ating puso, marami kang mga tao na may encourage or matutulungan. Kasi Amen. maraming ang mga pagsubok sa buhay. Kaya kung ano man halimbawa, kaya Sister Jenny, yung kanyang testimony at saka natin kanina, yung mga yun ay dumaan sa kanilang mga buhay upang darating yung panahon na may mga tao rin na makakasalubong sila or makakamit ng mga ganun na experience. They can easily give the advice. They can easily Amen. encourage them. Because that is the personal testimony which they encountered in their lives. So Amen. hindi ka makakapagbigay ng encouragement sa iyong kapatid kung wala kang experience na ganun. It's very difficult. Amen. So if you have the experience like that, napakadali. At saka yung tao na masisiran mo is kagad-agad niya matatanggap ma-absorb niya kagad. Kasi yung experience na yun is really, that experience is really good to you. Amen. At saka pag sinasalita mo, pag inaano mo siya, yung ini-encourage mo siya, makikita niya talaga na ikaw ay naka-experience na gano'n kasi the way you talk, the way na yung body language mo, doon pa lamang makikita na niya na tunay. Amen. Kaya matatanggap niya kung ano yung pinapayo mo sa kanya. Kaya gano'n ang purpose ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay. The Lord Jesus experienced that himself. Alright. So dito sa Romans 14 verse 17, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost. Amen. At saka sabi niya sa 1 Corinthians 4:20, for the kingdom of God is not in word but in power. So, the kingdom of God is power. The kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost or in the Holy Spirit. So, we will experience the kingdom of God when we have righteousness, and that righteousness is from God. Yun ay naiaan lang sa atin, nai-input sa atin yung righteousness na yun ng Diyos. Nung tinanggap natin ang salita ng Diyos, tayo ay nilinis ng salita ng Diyos. Kaya yung salita ng Diyos na yun, ang nai-input sa atin ay ang righteousness from God. Yung righteousness of God, yun ang nai-input sa atin. And then, magkakaroon tayo ng peace, magkakaroon tayo ng joy. Amen. And when you have that righteousness, peace, and joy, the kingdom of God is already in you, inside of you. Kaya dito pa lamang sa lupa, in the righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost is already in you, you are already experiencing the kingdom of God which is coming. So parang ano lang yun, parang foretaste. Yung na-experience natin yung kahit na may problema ka, na-experience natin yung meron kang joy, meron kang peace, kahit na nandiyan na marami ka ng problema. Sunod-sunod dyan, meron ka pa rin peace, meron ka pa rin joy. At yung ikaw ay magagalit na, meron si Sister Martita, talagang nagtipid pa rin. So, diba? That is the righteousness from God. So, she has the kingdom of God. There is already the righteousness that is imputed in her life. Amen. Yan yun eh. Kasi ang Panginoon, tayo ay binabago araw-araw. Amen. Hindi naman tayo, pagka born again ka ngayon, ganun na. Instant. Yung mga iba sabi nila, hindi born again na yan, bakit ganyan pasalita niya? Sabi nila, bakit siya ganyan manamit? Eh kasi nga, gradual process. Hindi naman Amen. yung damit mo, hindi ganyan pwede. Uy, wag kang mag-short ha.
Hindi yon, kasi ang Diyos, siya naman yung mag-ano sa atin, magbabago sa atin. Amen. Ang Diyos yun, hindi yung kapatid natin. Sabihin sa iyo ng kapatid mo, ikaw talaga, magtukan na kita. Ba't ka nagtutut ng ganyan? Kahit na ilang sabi sa iyo, kung hindi ka pa na, kahit tinans ka na ng Holy Spirit, pero hindi mo pa rin yung naramdaman, ganun ka pa rin, wala ka pa rin pagbabago. Pero, pag once ang Holy Spirit ang nag-touch na sa'yo, unti-unti na yan na ikaw na mismo ang mag-decide na magbabago ng Amen. mo. Amen. Amen. Sobrang yun. Okay. Dito sa Kingdom of God, ano daw ang hindi natin makikita? What you can't find. Ano yon? Sino makakaalam? What you can't find in the Kingdom of God. If the Kingdom of God is righteousness, peace, and joy in the Holy Ghost, ano yung hindi mo makikita doon sa Kingdom of God? Ano sagot? S-I-N. Kasalanan. Okay. Sin. Hindi mo makikita ang sin doon sa Kingdom of God. Kaya nga habang tayo ay nandito pa lang sa lupa, inaayos na ng Diyos ang ating buhay upang pagdating ng araw na tayo man ay mamatay na, pagdating ng araw na dumating na ang Panginoon, nakahanda ka na pumasok doon sa kanyang kingdom. Kasi ang sin ay kabaliktaran ng righteousness ng God, holiness ng God. So, ayaw niya na tayo ay mabuhay sa kasalanan. Kaya nga, ang Panginoon Jesus tinubos tayo sa ating mga kasalanan upang ang kasalanan natin ay hindi na yun makikita ng Diyos Ama. Pag tayo ay namatay at magkaroon ng pagsusulit sa harapan ng Diyos, hindi na niya makita yung kasalanan natin kasi yun ay binayaran na ng Panginoong Jesus. Pero ang gagawin natin, we have to repent. Kaya nga sabi niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Sabi ng Panginoong Jesus, di ba yun ang unang preaching niya? And then after that, in-introduce niya ang kingdom. In-introduce niya sa pamagitan ng parabola. Kasi, ang gusto ng Panginoon, ihanda tayong lahat na kanyang mga anak, kanyang mga pinili, upang lahat tayo ay makapasok doon sa kingdom na inihanda niya. Kaya, ang preaching niya na una is repent. Kasi, kung tayo ay nagkasala, kailangan natin mag-repent, magbalik doon sa Panginoon, upang anumang oras na dumating siya, anumang oras na tayo ay kunin sa ating, kunin na niya tayo at ang buhay na pinahiram niya sa atin ay kanya lang babawiin. Kasi, ang ating physical na body is miracle free. Itong body, the flesh, and then the soul, and then the spirit. Yung spirit, pag namatay na ang tao, babalik yun sa Diyos. Babalik yun sa Diyos. And then yung soul, siya yung mapaparusahan sa hell or pupunta din sa langit. Yun ang it will live forever. And then yung flesh, ito yung magiging abo, babalik sa buhay. Diba? Kung matandaan natin yung nung na sabi ng Diyos ay, let's make man in our own image and likeness, sabi niya. Diba? Nagano siya ng abo, nagfollow siya ng abo. So, itong flesh natin is babalik sa abo. Ang spirit natin, that the Lord has breath on us para tayo magkaroon ng buhay, yun ay babalik sa Diyos. And then yung soul, yun ang magsusulit ngayon. Kaya, habang nandito pa tayo, gawin na natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. Gawin na natin kung ano yung sinasabi niya. Kasi dito sa John 18 verse 36, pwede kong buksan niya ang inyong Bible sa John 18 verse 36. Sa John 18 verse 36, pinabulaanan ni Jesus na
ang kanyang kingdom is not here on earth. John 18:36. Nandiyan na ba kayo? Amen. Amen. Ano yan, sis Matilde, Tagalog? Or English. pwede mo ay basa? John 18 verse 36. Jesus said, "My kingdom is not of this world. If it were, my servants would fight to prevent my arrest by the Jews. But now my kingdom is from another place." 37. Ano yung 37? 37. "You are a king." Then said Pilate. Okay na yung 36. Sorry. Okay, dito sa 18:36, pinabulaanan ni Jesus at ang katotohanan na ang kanyang kaharian ay hindi dito sa lupa. Kasi sabi niya ako, ang kingdom niya ay dito sa lupa. Siyempre, yung mga Hudyo noon, ipaglalaban siya, di ba? Hindi siya ipapahuli doon sa mga Hudyo na nag-ari sa kanya at papatay sa kanya. Kaya pinabulaanan na niya na hindi dito ang kanyang kingdom at ang kanyang mga nasasakupan ay siya ay pupunta dito para sila ay tubusin sa kanyang mga kasalanan upang ipaghanda sila sa kingdom niya doon sa langit. So yun ang about sa 18:36. Okay, so bakit ang Panginoon Jesus ay nag-speak siya ng parables? Kasi the kingdom of God, sabi niya, marami siyang mga preaching sa Matthew 13, sa Mark 4, na it's all about parables. Nag-i-speak siya sa whole crowd through parables. Pero hindi naman niya yun ini-explain kung bakit ganun. Ini-explain lang niya pag nakaalis na yung mga tao at saka yung mga pinili lang niya ang siyang makakarinig ng explanation niya. Kagaya nung sa Matthew 13 na the parable of the sower and the seed. Sabi niya, may naghasik. Yung sower naghasik. And then, i-shortcut ko na lang yung story. Pero basahin ninyo para makuha ninyo yung sa naghasik. Sa seed fell to the wayside, and then the birds came and ate. So yung word na naihasik sa kanya, kinuha ng ibon. So hindi sa kanya yun. Hindi nag-grow. And then, yung isa naman fell to the ground, to the stony ground. Mababaw ang root. Kaya nung dumating ang problema, nahanginan lang, nawala na. And then, yung naman iba is sa thorny. Yun. Yung mga yun, na-choke ng problema or na-choke ng mga circumstances ng buhay. Kaya, hindi tumubo yung seed na tinanim. Pero, yung tumubo doon sa matabang lupa, yun ay nagkaroon ng bunga. Yun ay nagkaroon sila ng, yung mga yun, ay yung tumanggap ng salita, at ang salita na yun ay kanilang sinabuhay, at ang salita na yun ay kanilang miliditate sa kanilang buhay at isinakitagin. So, bakit sabi ni Jesus, bakit hindi in-explain sa crowd? Kasi sabi niya, mapalad kayo, sabi niya. Kasi, ang answer niya pala is dito sa Matthew 13 verse 11. He answered and said unto them, kasi yung mga disciples asked, bakit? Sabi niya, you spoke in parables, sabi ng mga disciples. Sabi ni Jesus, babasahin niyo yan sa verses ng 11 to 17 yung reasons kung bakit ganun siya. Pero dito sa Matthew 13 verse 11, He answered and said unto them, because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. So, ibig sabihin, pinili lang. Halimbawa, tayo, mga nandito, narinig natin yung salita, tapos in-explain sa atin. So, narinig natin yung mystery of the kingdom. Sabi niya sa Matthew 13, verse 16,
blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear. So, ibig sabihin, tayo ay mga pinili ng Panginoon. Kapag narinig natin yung salita ng Diyos, yun ay magbibigay sa atin ng yung maiintindihan mo. Yung maluwag na, yung mai-explain pa sa'yo kahit na narinig mo lang siya, the Holy Spirit will be the one to explain sa'yo para maunawaan natin kung ano ang sinasaad ng narinig natin na salita ng Diyos. Kasi meron yung time na nakarinig ka nga, pero parang nawala lang yung parang dumaan dito. Narinig mo dito at dumaan dito. Parang sa wayside, doon. So, kapag narinig natin yung salita ng Diyos, ang Holy Spirit ang siya mismo na magbibigay, magpapaliwanag sa atin. At yun ay sinasabi ni Jesus dito sa verse 16 ng Matthew 13 na sinabi niya, blessed are your eyes for they see, and your ears for they hear. So tayo mismo makakarinig ng explanation o ng revelation ng word na yun. So nakuha niyo ba yung logic ko? Glory to God. Kaya tayo na nakapakinig ng salita ng Diyos, kailangan natin naman na sumampalataya dun sa word. Amen. Sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus at sa buhay ang salita na itinuro sa atin. Amen. Halimbawa, kung hindi pa tayo handa at dumating na pala ang Panginoon bukas o mamaya, or hindi sa hinihiling natin na example lang ito, paano kung hindi ka pa handa tapos bigla na lang nakinuha ni Lord ang buhay mo? Sabi niya, anak, ngayong oras na to, kuhanin ko na, bumalik ka na sa akin. Yung pinahirap kong buhay sa'yo, tutunin ko na, sabi niya. So, kailangan, every time, isipin natin kung ano yung mga ginawa natin, yung mga kasalanan natin nagawa. Kailangan, isipin natin ang mga yun, at tayo ay humingi ng kapatawaran. Amen. Yun ang message ng Panginoon. Repent for the kingdom of heaven is near. Sabi niya, so maging handa tayo sa lahat ng oras. Kung meron tayong nagawa na kasalanan, pagsisihan natin yun. At humingi ng patawad sa Diyos at upang tayo ay patawarin at linisin ang banal na dugo ng ating Panginoon Jesus. Ang ating Panginoon Jesus. And then number 3, He made known the certainty of time and it is near. So sabi niya, it is near, is at hand. Sabi niya, so ang Panginoon may urge. Parang ino-urge na tayo na kailangan kumilos ka na. Ano man yung ginagawa mo, kumilos ka na ngayon. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Gawin mo na ngayon. Kung ano yung pinagagawa ko sa'yo, gawin mo na ngayon. Kumilos ka na ngayon. Sabi ng Panginoon. Kasi 1,000 year to us is only a day to the Lord. Amen. So, 2,000 years ago na ba yung lumipas noong si Jesus diba? So now is the time, kailangan na tayo na Amen. malapit na siyang bumalik, kaya ang kaligtasan natin ay fulfill na. Kaya nga lagi tayong manalangin at patatagin ang ating pananampalataya sa Panginoon. I-pray natin na patatagin niya ang ating pananampalataya at tulungan tayo na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Matthew 24 verse 42, sabi niya, watch therefore, for you know not what hour your Lord will come. Sabi niya, hindi natin alam kung anong oras darating ang ating Panginoon. And then Matthew 26:41, watch and pray that you enter not into temptation. Kasi ang temptation ay lagi lang na nandyan. Mas lalo ngayon, tayo na mga sumasamba sa tunay na Diyos, sumasamba sa ating Panginoon Jesus. The more na maraming darating or dumating na nga, or marami talaga, medyo, minsan may isa kang problema, another coming, parang left and right, sa likod mo, sa harap mo, nandyan. Kasi ang devil gusto niya, ibalik ka niya sa kanya. Ayaw niya na tayo ay mapunta sa kingdom of God. Ayaw niya na tayo ay maligtas. So, ganun ang ginagawa niya, pero it's not firm sa ating pananampalataya. Kailangan, kahit ano man yung dumating sa atin, ano man yung maranasan natin sa buhay, dapat ay
gagawin natin ang magpakumbaba, magbalik loob sa Panginoon. Ilagak natin ang lahat ng mga suliranin natin, mga sama ng loob sa ating kapwa. Amen. Hinanakit. Ano mang hinanakit natin, i-sit aside na lang natin yun. Isipin na lang natin yung glory that is coming. Sa Romans 8 verse 18. Tingnan na lang natin kung ano yung kahihinat na ng ating buhay doon sa heaven. Pagkakita natin ang God. Amen. Hayaan natin na ang Panginoong Hesus ang siyang kikilos sa mga tao na nagbigay ng sama ng loob sa atin. Ipanalangin natin sila para sila din ay magkaroon ng kaligtasan. Sila din Amen. ay maano ng Panginoon. Okay, so tayong lahat ay tumayo. Ayon sa 2 Chronicles 7:14, sabi niya doon, if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sins and will heal their land. So, as a church tayo kung lahat ay kumanta ng Heal Our Land bilang tayo ay magpapakumbaba sa Panginoon. Tayo ay nananalangin sa Panginoon na i-represent natin ang mga pamilya natin upang magbabalik niya upang anumang oras na kunin niya ang buhay ng bawat isa ay lahat ay nakahanda at ang ating mga pamilya din ay kanya rin iligtas. Okay, so dahil mo natin ang kailangan. Hallelujah. Let's give everything to the Lord. Lahat ng mga sumalunod natin, lahat ng mga nasa ating puso ay ilawak natin lahat sa Panginoon. So, let's go to sing. Humble themselves and pray. Seek my face. Humble themselves and turn from the wicked ways. And hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and hear our land. Hear our cry, turn our nations back to you. Lord, hear